Sa lakas ng Bagyong Tino, ultimo truck na magsasagawa ng rescue operation sa Hilagang Cebu muntik ng anurin. Marami ring binaharoon dahil sa halos magdamagang pag-ulan. Nakatutok si Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Pasado launa pa lang kaninang madaling araw, napatumba na ng Bagyong Tino itong mga punong kahoy sa tabi ng daan sa bayan ng Carmen. Pasado 2:00 ng madaling araw nang lumakas pa ang hangin at ang dalang ulan nito. Walang tigil, kaya napurwisyo ang mahimbing sanang tulog ng mga ipinalikas sa evacuation center sa Barangay Sabang, Danao City dahil sa pagpasok ng tubig ulan. Mas lumakas pa ang hangin at ulan pasado 5:00 ng madaling araw nang maglandfall na ang bagyo sa bayan ng Bourbon. Mga kapuso, mag-aalas 6 ng karong orasa pero hangtod karon mas ni grabe pa kakusog ang hagupit sa Typhoon Tino dinhi sa Danao City, Cebu. Sa lakas ng hangin, nabaklas ang bubong ng isang bahay. Nabuwal din ang mga punong kahoy. Sa kasagsagan ng bagyo, isang may-ari ng bahay ang patuloy na nagkukumpuni ng kanyang nasirang bahay. Pasado 8:00 na ng umaga, humupa ang malakas na hangin at ulan. Tumambad ang tindi ng pinsalang dinulot ng bagyo. Matinding baha rin ang naranasan sa National Highway tulad na lang sa Barangay Poblasyon sa lungsod ng Danao. Dahil lagpas bewang, hindi ito madaanan ng mga papunta at galing sa northernmost Cebu. Nagmistulang sapa itong National Highway ng Barangay Estaca, Compostela. Malakas ang agos ng baha, kaya kahit fire truck na magsasagawa lang sana ng rescue operation ay muntik anurin ng baha. Ligtas naman ang mga sakay. Ang padong kami mag-rescue mo mga 2 hours ago or 3 hours ako estimated na kung oras. Pag abot na mo ma'am kay amo na lang ang tanggi priority ang katong subdivision kay daghan kayo tawag daghan kay call. Sa to say ma'am dili gid kayo sa fire truck ma'am gianod jud mi tungod sa pressure sa tubig. Mga bahay na bahaan at may mga bahay na nasira dahil sa matinding baha. Umapaw umano ang Kutkut River at inilarawan ng matinding tubig baha ang dala. Binaha din ang karamihang bahay at daan sa Barangay Kutkut, Hubay at Tayud, Bayan ng Liloan. Marami sa mga establishmento ang nasira rin ng dahil sa baha. Maraming mga sasakyan ang inanod ng baha. Mabuti na lamang at nagpatupad ng forced evacuation ng ilang LGU kahapon. Ang atong objective is zero casualty yun na ninguha ta. So gisiguro nato nga makapa-evacuate ta sa atong mga constituents labi nang naa sa coastal barangays. Not only coastal barangays pero apil na punto katong mga naa sa mga landslide prone area. So nakita mo nato duha ka buok atong challenges. Natay mga affected pa sa earthquake. Pero sa Hubay, Liloan, may mga residente na inanod umano ng baha at hanggang ngayon ay hinahanap pa. Nakita ninyo sa sapa nga... Nakuha nyo sila yun. Kasi naanod, pagtabok mga ito, nakuha sa inahan, nabuhian, ang duha buhok. So nakita ninyo ang mga lawas? Yakusog ang sod? Nagkaksanay itong mga bata, God. Nya ang tigulang? Ang katong tigol ang isa, nauwahi niya. Ang kuhan sa mong kauban naman dito, dili kung sa kabaw mo langoy. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako si Marie Dumabok. Nakatutok, 24 oras.